unang taon kong ito ay patungkol po sa pagpapala. Amen. Ito po yung gusto ng maraming tao na makamtan sa kanyang buhay, yung pagpapala. Pero bakit ba tayo pinagpapala ng Diyos? Yung maganda yun ang itanong po natin, bakit nga ba na pinagpapala po tayo ng Diyos? At ano po yung mga batayan at ano mo nga po yung dapat natin gawin kung tayo po ay pinagpapala po na o pinagpapala na tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, ayon sa Biblia, pinagpapala tayo ng Diyos dahil sa mga sumusunod na dahilan. Number 1, dahil sa kanyang pag-ibig. Pero po tayo pinagpapala po ng Diyos dahil tayo raw po ay kanyang minahal, kanyang inibig. Kung bakit raw po tayo na pinagpapala po ng Diyos. Sabi po dito sa unang 1, chapter 4, verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yun po yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos kung bakit tayo pinagpapalan. Ito yung number 1 kung bakit tayo pinagpapala ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang katotohanan, tayo ay kanyang inibig. Dahil kung tayo ay kanyang hindi inibig, at tayo po ay nasa kasalanan pa. Pero dahil tayo po ay pinagpala, at dahil tayo pinagpala, naroon yung kanyang pag-ibig, at dahil tayo kanyang inibig, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Yun po yung pinakamaganda eh. Diba sa kabila nga po ng ating pagkakasala, mula sa ating birth sin, hanggang sa tayo po ay magkaroon ng pag-iisip, at malaman yung tama at mali, ay naroon na po yung ating pagkakamali at pagkakasala. Pero dahil naroon yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, kaya nga sinabi nga ng unang 1 chapter 4 verse 10, na ang pag-ibig ay binigay niya po sa atin. Dito rin po, pumapasok yung Bible verse ng John 3:16. Na kung bakit nga tayo minahal, inibig ng Diyos dahil tayo nga po ay kanyang nilikha at kawamis. Kaya yung pagpapala na dumarating po sa ating mga buhay ay mayroon pong mga kadahilanan. Ang una nga po ay pag-ibig. Kaya pag mahal mo ang Diyos at pag sinuklian mo yung kanyang pag-ibig, ang sukliin po ng Diyos na ito, hindi lamang po pag-ibig, kundi pagpapala. Kaya kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, dahil tayo nga po ay kanyang iniibig, kanyang minamahal. Kaya naroon kung bakit naroon yung kanyang pag-iingat sa mga buhay po natin. Kung bakit minsan naroon po yung temptation ni Satan, pero naroon yung pag-ibig ng Diyos. Kaya napakapalad po natin kung maunawaan po ng mga Kristiyano ang kahalagahan po ng unang buwan, ang kahalagahan po ng unang taon, ang kahalagahan po ng unang oras, at unang buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya sa taong ito. Tunay nga na, pag minahal po tayo ng Diyos, at kasama nga po yung pagpapala, kailangan meron po tayong sukli na ibinibigay po sa ating Panginoong Diyos. Ano po yung sukli na ibibigay po natin sa ating Panginoong Diyos? Lagi niyo pong alalahanin na hindi po kailangan ng Diyos ang ating pera. Hello! Hindi po kailangan ng Diyos ang ating kayamanan. Hello! Bakit? Dahil siya nga po ang lumikha ng langit at ng lupa. Ang gusto lamang ng Diyos na makita sa mga buhay natin, lalo-lalo na sa bagong palit ng taon, yung makita niya tayong umaatin sa kanyang bahay-sambahan. Yun po ay pagkilala sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay kanyang nilikha at inibig. Kaya kung tayo po ay meron na pong maturity na pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, dapat lagi niyo pong tatandaan sa unang buwan ng taon, sa unang oras ng taon, sa unang linggo ng taon, dapat huwag kang absent sa gawain ng Diyos. Amen. Dapat naroon ka sa kanyang bahay-sambahan. Yun yung tamang pag-ibig at sukli na ibibigay po natin sa Diyos na nagbigay po sa atin ng pagpapala at biyaya noong taon 2025. Paano po natin masusuklian? Katulad ng ginawa niyo po ngayon. Tama po ang inyong ginawa sa unang linggo, sa unang taon, sa
naririyan kayo sa bahay-sambahan ng Diyos. Alam niyo po, nung ako po ay makakilala sa Diyos, itinuro po sa akin ito na dapat sa unang taon, sa unang buwan, sa unang oras, ay naroon ka sa tahanan ng Diyos. Dahil yan ang gustong-gusto na makita at makita ng Diyos sa kanyang mga nilikha at iniibig. Kaya, pag ikaw ay umatin at nasa tahanan ng unang araw, unang buwan, unang linggo ng taon, yung pagpapala at biyaya ng Diyos ay mag-uumapaw sa iyong buhay. Yan yung hindi naintindihan ng mga Kristiyano. Kung bakit nagpapalit ng mga taon. Hindi niyo ba natanong kung bakit taon-taon na lang nagpapalit ng taon? Bakit? Dahil dito nga sinusubok ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga iniibig. Kung magsusukli ng pasasalamat sa Kanya. Kaya nga, training ito ng lahat ng Kristiyano na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kaya pag hindi alam ito ng Kristiyano, liliban siya sa unang buwan, sa unang taon, at sa unang linggo, at sa unang oras na nilikha ng Diyos. Pero pag alam mo ito, gagawin po kong itong sagrado at tipan sa Diyos. Kaya yun po yung tinuro po sa amin, na sa bawat unang taon, huwag kang mawawala sa bahay-sambahan ng Diyos. Dahil ito ang talagang tipan na gusto na makita ng Diyos sa mga buhay po natin. Lalo-lalo na kung mayroong pagsama po ito ng banal na misa at banal na hapunan na tinatawag na Holy Communion. Dapat huwag kang absent. Kaya nga, tinatalakay po ito ngayon dahil para malaman po natin ngayon na napakahalaga pala ng pagsamba sa unang taon, sa unang buwan, at sa unang linggo. Kaya dapat, no absent ka itong buwan ng January. Dapat, makomplete mo ang attendance mo sa unang buwan na ito. Ialay mo ito, ihandog mo ito sa ating Panginoong Diyos. At kung may alay mo ito, doon na papasok ang tunay na pagmamahal na inaalay ng Diyos sa buhay mo. At daroon din papasok yung biyaya at pagpapala sa buhay mo. Kaya bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Dahil nga po, tayo ay kanyang minahal at inibig. And number 2, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Dahil sa kanyang tipan sa atin. Yun nga, na sinabi po dito sa Deuteronomio chapter 7, verse 6, hanggang 8. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hiniram niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa ang pinakakakunti. At sabi sa verse 8, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tingnan nyo kung bakit nung taon 2025, kung bakit niya tayo iningatan. Dahil tayo ay kanyang pinili at hinirang. At dahil sa ating tipan sa kanya, naroroon yung covering ng blood ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Kaya kung bakit, kahit dumarating yung sakit at karamdaman sa mga buhay natin, tayo ay pinagagaling ng Diyos at gumagaling. Bakit? Dahil nga, yung tipan po natin sa Diyos, yung covenant natin sa Diyos, ay tunay nga naroroon sa kanyang alaala at sa kanyang isipan. Hindi yan malilimutan ng Panginoong Diyos. Malilimutan nating mga tao. Pero, pag ang Diyos ay nangako, at nagtipan siya sa tao, sa kanyang anak, never niya yang malimutan. At lahat ng pagpapala at biyaya ay pagkakaloob niya sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya nga po, napakahalaga na malaman natin kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Yun pala ang mga dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Naroroon yung kanyang pag-ibig at yung tipan. And number 3, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yung pala, kung bakit niya tayo pinagpapala, dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos. Totoo po yun. Kasi kung wala tayong paniniwala sa Diyos,
Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo aatin sa kanyang gawain. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo aatin sa church. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo mananalangin. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo magpa-pledges sa kanyang church. Hello? Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi natin gagawin yung mga bagay na spiritual. Pero dahil meron pananampalataya tayo sa Diyos, ginagawa natin ang lahat ng bagay na nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya nga naririto po tayo ngayon. Amen? Dahil umaasa po tayo at naniniwala at nananampalataya tayo na merong gagawin ng Diyos sa taong itong 2026 na mas maganda sa mga buhay natin na ipinagkaloob niya doon sa taong 2025. Kaya kung meron kang ini-expect na changes sa buhay mo, dapat meron kang pananampalataya sa Diyos. Never na mag-change ang buhay mo kung wala kang faith sa Lord. Pero pag naroon yung faith mo sa Lord, mag-change, magbabice versa ang buhay mo na dati mahirap ka. Dahil sa iyong pananampalataya, magbabago yun. Kung dati baon ka sa utang, mag-change yun. At magbabice versa yun dahil sa pananampalataya mo. Dahil naniniwala ka na ang taong 2026 ay ibibigay sa iyo na masagana, pagpapala, at biyaya at tagumpay sa buhay mo. Hello! Amen. Dapat yun ang tamang faith o pananampalatayang ilalagay mo sa iyong katauhan. Kaya mula January hanggang Disyembre, dapat tumalakad ka sa pananampalataya sa Diyos. Dapat walang pag-aalinlangan. Hindi ka katulad ni Tomas na to see is to believe. Dapat hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na mangyayari at magaganap na yung wish mo sa Diyos. Hello! At lagi mong i-declare sa sarili mo, yung destiny mo, itong 2026 ay maganda, maayos at maganda. Pag ano yung declaration mo sa sarili mo, sabi nga kung ano yung sinasabi mo, ay siyang mangyayari sa buhay mo. Pero kung yung pananampalataya mo ay down at mababa, at yung pananampalataya mo ay hindi pa ganun kataas, never na mag-change at mabago ang buhay mo. Never. Pero pag yung faith mo ay tumaas na at yung pananampalataya mo ay naroon na sa sakdalan, lahat ng prayer mo ay answer na. Sabi nga po dito sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. At sabi sa 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kaya nga, dahil sa kagandaang loob ng Diyos, tayo nga po ay kanyang iniligtas at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay ibinigay ng Diyos ang lahat ng pagpapala, biyaya, tagumpay sa ating mga buhay. Hello? Amen. At hindi yun sa ating bunga raw ng ating talino, lakas, kakisigan, kundi bunga yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Number 4, dahil sa kanyang mga kalabisan sa atin. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Yan yung sinasabi ko. Pag ang Diyos ay naroon na sa ating kalabisan sa ating mga buhay, ibibigay at magagawa ng Diyos na pasaganain niya ang buhay po natin. Kaya yung pagpapala po ay hindi po lang salita, kundi po nasa Biblia. Kundi ito ay talagang ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mga anak niyang sumusunod po sa Kanya. Di ba? Yun lamang po yung nais po natin. Hello? Na sumagana. Yun lang po yung nais natin na ang buhay po natin ay pinagpala ng Diyos. Wala pong tao na gustong maghirap. Amen? Walang taong gusto na magkikaos. Amen? Lahat tayo nagnanais na sumagana. At ano po yung sikreto? Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Kaya kung gusto natin na makamit po ang talatang ito ng 2 Corinto chapter 9 verse 8, kailangan naroon po tayo sa pagsunod sa lahat ng pinagagawa ng Diyos
sa atin, lalo-lalo na sa taong 2026 na ito. Ano po yun? Atin sa church. Ano man ang mangyari? Atin sa church. Kahit tumarang si Satanas sa daraanan mo papuntang church, tuloy na umatid sa church. Bakit kailangan umatid sa church? Para matrain tayo sa ating spiritual na paniniwala, pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa ating kalooban at sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo matitrain kung tayo'y laging a-absent sa gawain ng Diyos. Never! At never na aangat ang spiritual na pananampalataya mo kung lagi kang wala sa gawain ng Diyos. Amen. Pero pag lagi kang nasa gawain ng Diyos at present ka lagi sa gawain ng Diyos, yung spiritual na paniniwala mo, pag-ibig, pananampalataya mo sa Diyos, ay magsusoring hayan, tataas. Nang tataas, nang tataas, nang tataas yun. Kaya nga, ang dapat gawin po natin, ay lagi pong mitiin yung kalabisan ng Diyos sa mga buhay po natin. Ano yung kalabisan? Yung naroroon yung pag-alo niya sa ating mga buhay. Alisin natin yung awa, abag sa mga sarili po natin. Kalimutan natin yung past na nangyari na pangit sa buhay po natin. At isipin po natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya noong 2025 at hanggang ngayong 2026. Kaya itong future po nating 2026, makakamit lang po natin yung pagpapala po ng Diyos kung yung mga nabanggit po ng mga chapter and verse ay nalakaran po natin. Kaya nga po, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Sabi nga yung pag-ibig, yung ating tipan sa Kanya, at pinili niya tayo sa karamihan ng tao, at tayo nga po ay naniwala, nanampalataya sa Diyos, at higit sa lahat, naroroon yung kalabisan ng Diyos sa mga buhay po natin. At sabi rin po dito sa 2 Corinto chapter 9 verse 9, tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Kaya nga, ito yung kabutihan ng Diyos. Wala nga po siyang tinatangi. Sabi nga tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Kaya nais ng Diyos, itong taong ito, ay tayo kanyang pagpalain. Sa paanong paraan? Yung mga nabanggit na mga pagpapala, pag-ibig, lakaran po natin. Lalo-lalo na yung mga kabataan po dito. Lalo-lalo yung mga children po rito. Yung mga couples po rito. Kung nais po natin ang tunay na pagpapala po ng Diyos, yung commitment po natin sa Diyos, ay dapat po mag-soaring high itong 2026. Ano po yung soaring high? Tumaas, lumago, lumaganap. At higit sa lahat, i-share natin yung kaligtasan na tinanggap po natin. Ipahagi po natin. Huwag tayong mahiya. Sapagkat yung pagpapala po ng Diyos ay makakamit po natin sa pamamagitan ng mga gawain po niya. And number 5, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sino po yung nagtitiwala po sa Diyos po rito? Amen. Yan yung gusto ng Diyos. Na ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating trabaho, ang ating kayamanan, ang ating salapi, at higit sa lahat, ang ating buhay. Ipagkatiwala natin ang mga bagay na ito sa Kanya. At hayaan natin ang Diyos ang umawak nito. Ipagkatiwala natin sa Diyos yung ating buhay, ang ating trabaho, ang ating kayamanan, at ang ating salapi. At pag nagtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, sabi dito sa Kawikaan chapter 3, verse 5 hanggang 6, sabi po rito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin.